his defense is, he's incompetent, he's not, he's sick. At kita mo naman dun sa niya, sa press conference, he doesn't look sick at all. Exactly. Mukhang lalaban pa ata. Oh, nalalaban. But yeah. Okay. Yeah. Miss, may I know your name first, please? Jawerlin. Jawerlin. Kasi ngayon, yung impeachment complaint ni Sara Duterte, napasa na po sa Commission on Justice. So, ang tanong, pabor ba kayo na ma-impeach si VP Sara Duterte? Hindi ako in favor sa impeachment ni Sara Duterte because she was once approved by COA. So meaning, kapag na-approve ka ng COA, lahat ng nilabas mo is approved, is legal. May papers. Hindi niya to sinasagot sa social media because there's a proper forum para sagutin niya yung mga impeachment na hindi pa naman sila dumadating doon. At the same time, she had been united with BBM before. It's just that isa siya sa mga kumukontra sa mga gustong mangyari sa bansa, kaya siguro nagkaroon ng mga pamumulitika na lang sa kanya. At the same time, we don't have the proper basis of her impeachment complaint. Yung impeachment complaint hinahain pero parang walang matibay na ebidensya kaya hindi pumapas. Even the Supreme Court denied his impeachment. Di ba? Kung tutuusin, kung talagang matibay yung yung ebidensya sa kanya, bakit siya na sa Senado at the same time bakit siya na-decline ng Supreme Court, one of our dito sa bansa. Okay. So, excuse me, sir. Pwede po kayong ma-interview? Oo naman po. Tanong lamang namin kung pabor ba kayo na ma-impeach si Sara Duterte? Yes! Yes. Walang kabog-abog yes ka agad Ikaw, ma'am. Tumatawa ka dyan. Yes? Yes din? Mag-asawa po kayo? Mag-asawa kayo? Grabe talagang yes na yes Talagang walang katog-atog. Talagang yes ka agad. So ayan mga kababayan, yung kanina itong mag-asawang ito ay pabor sila na ma-impeach daw si VP Sara Duterte. Hindi ko natatanungin kung bakit. Okay. Sir, your name again, please? Jeff, yeah. Jeff. Sir Jeff, I wanna ask you a question. Are you in favor to impeach VP Sara Duterte or not? Yes, I am. Primarily, the reason is because the two families are basically just fighting each other at this point. So it's very useless for the Philippines to keep on siding with one family over the other. I think it's time for someone to finally, show what the Philippines is all about, and I don't think Sara Duterte is fit for it. Especially with concerning the powers over their names lang. So yeah, if I'm not mistaken, the missing DepEd, what do you call this? The confidential funds. Yeah, she has to be held accountable for that. Kahit sabihin nila na merong mga proof, I still don't see the proof being shown objectively. Kasi most of it is being shown by the supporters of that particular camp. And as a Filipino, we wanted to see all the evidence, di ba? Hindi pwedeng tayo ay mag-end lang sa conclusion. Yeah. Di ba? Hindi tayo pwedeng mag-end lang sa hearsay. So dapat makita natin, magkaroon ng finality yung allegation laban sa kanya. And yung proper forum, I believe, doon sa impeachment niya. Di ba? Yeah. What was the question again? Wala. Yun na yun. Kung pabor ka nga na ma-impeach si Sara Duterte, and you say, Yes, I am. So, whoever puts the surveys out, if they say it's overwhelmingly no or ayaw nila, they have to think twice before checking it. They have to check twice, rather, because sometimes people are being swayed by that particular survey with no proper fact-checking. Okay, so you mean to say that those survey is stating that Sara Duterte, what do you call it, highest rating? Yeah. And yet the ratings that they show are based off of the media that they are in favor of. Okay. So even if you say it's from a non-partisan source, who's to say na galing yun sa reputable source na kinuha nila, diba? So we can say for sure. Lahat naman ng survey is pwede natin itong doktorin. Doktorin. Yeah, that's the term, doktorin. I mean,
Yeah, but overall, I do hope that justice does get served. I mean, for all the people who died under the hands of her father. And if, let's say, the shit show, sorry, pardon my French, but if the shit show still continues on, I don't think the Philippines is a habitable place to live. Okay. Dagdagan ko na lang din kasi very interesting ng mga ano ni Sir, no? Yeah. Kasi ngayon nangyayari din yung the ICC trial, Yeah, di ba? Yung sa confirmation of charges against her father. Yeah. So, anong ano doon, Sir? Anong tingin mo doon? Makukonvict ba talaga itong si Rodrigo Roa Duterte? For that one, it's tough. I mean, sure, the allegations are there, pero if you have to think about it objectively, there is a chance that he might be acquitted. But I really do hope that for the sake of the people who died in the hands of or during the reign of Duterte or Rodrigo Duterte. Yung chance ba na sinasabi mo yon ay sa nakikita mo dun sa nangyayari sa trial ngayon? Yeah, dun sa nangyayari sa Oo. trial ngayon. It doesn't look good on him. I mean, if I'm not mistaken, he did show up for the first part of his trial, right? Yeah. He waived his right to Correct, show up, correct. yeah. Oo. So that alone speaks volumes about his character. Pero tingin mo dun sa ano niya, sa kanyang abogado, may pag-asa ba? Alam mo, I'm just going to be optimistic and say, best of luck to him or whatever. Pero with the way things are going for him, I don't think it's gonna happen na ma-acquit siya. No, parehas tayo, Sir, Yeah. kasi nakita ko naman talagang sobrang butas-butas yung kanilang Ang daming depensa. inconsistency sa mga ano nila, sa mga defense nila. And to think na Cherry picking as well. cherry picking as well. And one more thing is, the day before he went to ICC, he was very competent. And then his defense he's incompetent. He's not, he's sick. At kita mo naman dun sa ano niya, sa press conference, he doesn't look sick at all. Exactly. Mukhang manlalaban pa ata. Nanlalaban. But yeah. Okay. Yeah. Thank you very sir. much. Thank you. How about you, ma'am? Ako, marami na siya. Naku, nasa niya na yun. Same lang. So, your name again? Your name? Ako din. Kasi, Yeah, of course. Yeah, just learn the Of course. That's my promise. Pero hindi ako makakaroon na Oo, magaling si sir. Ano niya ako eh. Now, yun lang ang question namin. Kung are you in favor to impeach VP Sara Duterte or not? Yeah. Yes. Okay. So, could you please tell me why? She's a What? Don't do that. Well, I like it. Sabi siguro ng mga nanonood, napaka-bias naman na itong rules na to. No, but, yeah. Katalot na sa solution na lang. Kailangan na nilang ma-stop. Like, this family has done too much, like, too much bad stuff. Too much bad stuff. Kailangan silang matigil. So yeah, I am in favor of her. And Yeah. tingin ko very fair naman yun para sa kanya kasi 'di ba siya may chance na ipagtanggol yung sarili niya through impeachment trial, pero yung mga nabiktima nila in her dad, 'di ba, during the time of PJK sobrang grabe talaga. It's either 6 feet below the ground or ipapakain sa talaba, 'di ba? So, tingin ko kahit papaano okay naman yung gobyerno na ito kasi may pagkakataon sila to ipagtanggol yung kanilang sarili, right? Okay, ma'am, thank you. Thank you so much. Yeah. Tingin po, pwede malaman yung pangalan nila, sir? Hawakan ko na lang to. Sige, sir, pwede lang, okay lang po. Renato. Sir Renato, ang tanong ko lang po kung pabor ba kayo na ma-impeach si VP Sara Duterte? Oo naman. Pwede pong malaman kung bakit, sir. Sounds interesting. Siguro, bobo na lang siguro kung Oo. ang ayaw magpa-impeach ang ating VP Presidente kasi sa kanyang ginagawa Ano bang ginagawa ni sir? yung kanyang pag-ilag sa kanyang mga anomalya, Oo. maninira sa Pangulo, hindi pa eleksyon, nagdidugara. Mm. Kasi kung may isip ka, nakikita mo naman napaka-simple naman ng
One plus one equals to lang. Bakit? Oo. Bakit pa po pumunta magulo? Diba? Pero sabi ng mga supporters nila, sir, Hindi yung paniwala nila eh. Hindi mo ang paniwala ng tao, kahit anong nalaso ng paniwala nila, nandun pa rin eh. Mali na, tama pa rin sa kanila eh. Di ba? walang ano sa kanila, walang mali. Iniisip mo, doon sa tatay niya, doon sa pamilya niya, talagang hindi maganda. Walang may dudulot na maganda rin sa bansang Pilipinas. So dapat ma-impeach. Oo. Nangyayari ako noon ayaw ko kay Marcos sa tatay niya. Sa tatay. Oo, kasi tatlo ako Oo. Habang pangalan ako, alam mo naman yung panahon na Kasi kaya, isa rin ako sa kabataan na medyo medyo mainit. Panahon ng Marcelo. Kasama rin ako sa mga Kaya lang, siyempre, iba na ang panahon. Nakikita mo naman ang ginagawa ng presidente natin. Correct. So tingin mo, sir, kung hindi ma-impeach si VP Sara Duterte at nakatakbo bilang Pangulo sa 2028, maghihiganti lang talaga ito? Maghihiganti lang yan. Sisirain lang Bengadora yan. Sisirain lang ang Pilipinas. Wala talagang plataforma, no? Kasi, kumbaga sa sa politics, maralaman mo Pero kung halimbawa, nakikikismis. Joyride ka lang. Joyride ka. Wala kang alam. Oo. Pero pag alam mo, at medyo nasusubaybayan mo yung hearing sa Senado at saka sa Kongreso. At malalaman mo. At saka yung mga fake news, mga fraud, malalaman mo. So ibig sabihin, sir, kapag ang isang taong matalino, nag-iisip smart, sabi nga nila, malalaman nila na si Sara Duterte ay talagang dapat, nakikita nila, kumbaga, nasisitro nila. Dapat okay. Dahil kasi, nakikita mo na marami, magugulang Pilipinas. Malulugmok tayo. Marami nang nagsabi, nakamatay na nga yung mga nagsabi. Oo. Makikita mo naman yung mga sinabi nila ng mga komentaristang Personality. namatay o pinapatay o kung ano-ano. Totoo nangyayari. Totoo rin nangyayari yung mga ganda-ganda ka. Sabi mo gano'n, napapalagiran ka ng mga... Totoo lahat yun. Totoo lahat ang sinabi niya. Kasi magagaling mga ito kasi magaling. Kagaya nilang Trillanes. Magagaling ang mga yan. Alam nila kung paano. Oo. Nabibigyan nila kung anong mangyayari. Hindi mo na. Okay. Para kakampi sa marang ba, Sara Duterte, nakita mo naman ang interview niya. Hindi marunong sumagot? Hindi marunong sumagot. Mga ambos interview niya, oo lang alam Ikaw, may impress ka ba sa mga gano'n? Oo. Correct. Ikaw, nag-aaral ka, alam mo. Huwag mo. Marami kasi nalaso lang ko ng kaisipan. Ganun yung style. Ewan ko, pumabalakpak pa sila, Correct. Papatay pa si Papa. Nagbabantaan ng pumatay, papalakpakan. Bastos na yung tao, minumura yung ating Panginoon. Kinakampihan pa rin. Kinakampihan, palakpakan. Nakikita mo, siya, minumura na kung sino-sino minumura, Santo Papa. Nandun pa rin ng tao, hindi ko malaman kung paano. Pero siguro hindi naman lahat na nandun Hindi pa rin. naman lahat, kaya lang, siyempre, Marami na rin kumalas. Kaya lang, ang nakakatakot dyan, kasi aminin natin na hindi, maraming bobo sa ating Pilipino. Kasi nga, lalo na, kaya dapat ma-impeach yan. Hindi naman, kahit hindi ma-impeach yan, kung mulat na yung mga tao, hindi rin mananalo yan. Kaya lang, para sigurado, kasi hindi mo malalaman, malakas pa rin Malakas, kahit pa kasi, malakas pa rin kahit pa paano. O kasi nga, ang camera, tingin ko may natatakot pa rin, Hindi, alam mo, kahit pa paano, para makasigurado, tama lang na ma-impeach, kasi maraming ebidensya Tama lang na hindi makalabas sa daig si Digong. Kasi maraming ebidensya. Kung wala namang ebidensya, ba't makukulong yung isang tao, di ba? Correct. Wala itong sinabi niya, bumalik sa kanya. Nakarma na rin. Yun din ang ginamit laban sa kanya. Walang taong umalipos sa Panginoon na hindi nakarma. Tandaan mo yan. Kasi yan ang kasaysayan kahit sino pang masikat na tao. Basta ang Panginoon binalarura mo, may paglalagyan ka. Ayan, karma na sa kanya. Yan na yung nangyari sa kanya. Hindi mo nang babat. Kahit ano pang dasal nila, hindi na, nandun na yun. Hindi na niya nila maano. Nandun na O lahat ng sinabi naman niya sa gobyerno, lahat ng ginawa, pinupukol sa kanila.
Oo, kasi kung talagang mag-isip ka lang, napakasimple. Bakit boboto yung ganyang tao? Kahit ba, bakit mo boboto, di ba? Correct, sir. Bakit mo boboto? Oo. Ayun na nga, oh. Bakit mo Ano na iboboto namin, kung alam mo umura na mas nga. matalino ka pa nga dun sa Oo, isa, di ba? oo, hindi mo sa... Wala nakikita mo nga kanilang ginagawa eh. Ba't ka pa ano? Boboto mo yung puro tattoo sa katawan. Maganda ito to, baka art lang. Kaya lang sa kasaysayan, ewan ko, hindi ko malaman kung ano ang nakakain nila ng mga supporter, mga fanatics ni Duterte. Siyempre, kanya-kanyang paniwala. Kanya-kanyang paniwala, yung kanilang paniwala, huwag na natin pakialaman yun. Yung paniwala mo, yun ang dapat mo sundin. Kaya lang, dapat sana mamulat din sila. Okay. Mamulat sila kung magmuni-muni na lang sila. Bakit ganun? Kasi marami nang bumaliktad na supporter ni Duterte. Marami nang bumoto dati kay Duterte. Ngayon, mga nagsisisi, sa totoo lang. Bakit mo pagpipilitan yung tao na alam mo naman na ilalagay sa kahiyan ng Bansa natin. Pilipinas, di ba? Correct, sir. Ikaw, papagsalitaan mo sa may ano, di ba? Yung walang advance questionnaire, no? Wala siyang kodigo, di ba? Oo. Bulagayin mo siya, anong sasagot niya? Take 2. Like so, pipilitin mo maging presidente, ha? Oo. O ikaw, ewan ko lang, bakit ganun ang mentalidad ng iba nating mga kababayan. Pero tama lang kasi, sa totoo lang, nagkaganyan yan dahil masyado silang nasunod masyado silang Gravy sa kapangyarihan. no? Kasi hindi sila nakapag-anta. Yung isa, hindi naman kumikibo, nagtatrabaho lang. Tumira ng tumira. Pero kung hindi sila kumibo, pinabayaan nila yung tao, hindi magkakaganyan yan correct, di ba? sir. Tama. Kasi, antayin mo matapos ang termino hindi pa natatapos ang termino, bumanat na kayo ng bumanat. Siyempre yung tao, hindi ka kumikibo. Kaya lang, Tutililing din. Oo. ang tao, pag hindi kumikibo, iba rin ang iniisip Oo. niyan. Hindi mo malaman kung malalim ang isip niyan. Kung kibo ka lang ng kibo. Yun ang aking kailangan mo. Okay. Dapat ma-increase. Salamat, sir, ha? Salamat po. Thank you.